yung speaker po natin tonight, hindi lang po siya doktor at the same time pharmacist pa. O, di ba? Dalawa na talaga yan, mentors ha. So, ibig sabihin, kung may mas credible pa magsalita about health, eto na po yung taong to. O, di ba? Kaya welcome po. O, di ba? So, by the way, she graduated from BS Pharmacy sa St. Louis University. May kopya po ako, hindi ko memorize ang haba. O, di ba? Doctor of Medicine at West Visayas State University in Iloilo City. So by the way, one of the best school yan here in Iloilo. So completed trainings in pediatric at Dr. Jose Fabela Memorial Hospital in Manila. So she's an occupational medicine at the Philippine College of Occupational Medicine and School Health Medicine under Philippine Academy of Physicians in School Health Incorporated. And among her work experiences, she served at a government treatment and rehabilitation center. So in short, sobrang credible po ng tao na magsasalita sa inyo tonight. And ang ganda kasi ang topic po na pag-uusapan natin is mental health. I believe that this topic is very, very timely. Do you agree? Agree ba kayo doon, mga mentors? O, wag na kayo mag-unmute. Magugulo na naman tayo dito. O, yan, di ba? I know, agree kayo dito. So, pwede na this is for you or this will also educate you so that a lot of people will madami tayong matutulungan. 'Di ba? A lot of people will be blessed kasi this time knowledgeable ka na. So that's why Team Lions Worldwide, excited ka na bang matuto? Ready ka na bang matuto? Can you please type I am ready? Sige, type mo, I am ready if ready ka na para makita po ng ating speaker. Ayan, Mentor Raymar Magbanwa, Mentor Dorina, Jess, Clifford, I am ready. Cindy, Edita, ayan oh, keep on coming. Vivian, Rohana, Danilo, ayan, Jess, ay grabe yan mga mentors. Talagang excited na yung bawat mga mentors na nandito. So, hindi na po natin papatagalin pa. Let's welcome. By the way po she's part of our community. Member na po siya natin. So, isa sa mga doktor ng team po natin. Let's welcome and let's unmute mentors and give our Lions Worldwide warm welcome to Dr. Michelle Oton. Yan, unmute po tayo lahat, mentors. Welcome, Welcome Good po. morning. Welcome, Doc Michelle. Thank you. Dr. Michelle. Welcome po, Amazing morning Welcome, sa Michelle lahat. Ton. Amazing Good morning. Welcome, Doctor. Yan. Sige, pwede na tayo mag-start sa lecture. Excited ba kayo? Nakita ko excited kayong lahat, no? Nakikita ko yung mga tinatype nyo na responses dun kay Mentor Sheen. Salamat, Mentor Sheen, sa kind introduction mo. And thank you for this privilege of speaking tonight on mental health. Sabi nga kanina ni Mentor Sheen, kailangan nating lahat to be knowledgeable and to be able to apply it talaga sa mga nangangailangan, no? So, yung title ng talk ko ngayon is Are You Okay? A Mental Health Primer. Primer lang naman po ito. Hindi naman natin kailangan talagang malaman yung mga malalalim, no, sa atin. Basta importante lang po, may alam din tayo kahit papano. Especially po, i-correlate natin to sa gut health. Yan. Salamat nga pala kay Sir Raymar. Okay, naririnig niyo po ba ako? Okay po ba yung audio? And yung internet? Kung okay po, pa-type na lang yes. Ayan, sige. Thank you sa mga nag-respond. Ayan, sige. So mag-start na tayo para makarami. Ito po yung disclaimer natin, no? Ayan. Thank you, Raymar. Nakikita po ba nating lahat yung ating slide? Ayan. So, are you okay? A mental health primer. Ang ating objectives ay dalawa kasi itong part na to ng talk ko. It's, the first part will be on the mental health orientation, and the second will be on the role of gut health in mental health. So, paano related yung tiyan natin sa mental health natin, no? So, dun sa una, I will be discussing health,
and then mental health, syempre. And then we'll look at some of the data on mental health, the risk factors and protective factors. And then we'll have a general overview ng mga common na psychiatric conditions. And ano ba yung mga psychiatric emergencies? And ano yung mga pwede nating gawin or hindi gawin, no? Mga practical tips lang naman po. So una, health. Ano ba sabi ng World Health Organization? Yung importante lang naman po dito sa definition na to is that pag sinabi mo palang health, hindi lang pala siya, hintayin lang po natin yung slide. Hindi lang po pala siya yung nagpapa-check up ka kasi may ubo ka, may lagnat ka. Kasama na rin pala yung mental and social well-being. Ayan, it's not merely the absence of disease or infirmity. Nakikita niyo po ba yung slides? Sorry kasi yung mukha ko yung nakikita ko dito. Raymar, baka pwedeng yung ano ko, yung slides yung makita ko. Yes po, wala Dok. Wait lang pa. po. Okay. Nagkakaroon Okay, sige, tayo ng sige. technical difficulties. Wait lang po. Okay. Kakanta muna ako. Ayan. Actually, ano ko na lang yung mga unang slides, no? Yun nga, yung sabi ko, health is a state of complete physical, mental, and social well-being. So, it's not just the absence of yung pinapa-check up natin usually, lalagnat, ubo, ganyan. Kasama yung mental and social well-being. Ano yung statistics ng mental health? How prevalent is it? In the US, 22.8 or 23 out of 100 US adults experience mental health illness. Nung 2021 yon. Dito sa Pilipinas, 11 out of 100 yung prevalence. Meaning, sa 100 tao, 11 dyan, merong mental disorder. Ganon yung prevalence ng mga sakit na to, no? So when we say mental health, pag healthy ka mentally, this is what it means. It's a state of well-being in which the individual, one, realizes his or her own abilities. Yung alam mo kung ano yung kaya mo at saka yung hindi mo kaya. And then you can cope with the normal stresses of life. Siyempre, alam naman natin yung mga normal, no? Kahit paano yung pinagdadaanan ng karamihan, nakaka-cope ka doon. And then, can work productively and fruitfully. Yon, nagagamit mo yung mga abilities mo para maka-earn and then makatulong sa ibang tao. And is able to make a contribution to his or her community. Ayan, yun yung important. So tayo, na nasa IAM, ginagawa natin to, right? Tama? Kasi alam natin, marunong tayong magbenta, marunong tayong makipag-usap sa ibang tao. And then, stress din yung nakipag-appointment ka, hindi sumipot, di ba? Pero hindi tayo nagwawala. Right? So, nakaka-cope tayo. And then, we can work productively. Ang dami na sa inyo. Ang dami nyo ng earnings. And then, at the same time, hindi lang earnings, nakapag-build na kayo ng team nyo. So, that's one of the, one of the signs din na you're okay mentally, no? And you're able to make a contribution kasi alam naman natin hindi to basta-bastang product yung yung ating pino-promote, no? Yung ating hindi lang binebenta but we are really sharing it. It really works, no? So we are able to make a contribution kasi it really works. It helps many people. So let's go to the next slide. Ito naman, ano yung mga risk factors? Yung risk factors nasa left side ng screen nyo, yung protective nasa right side. Sa mental health ito, ano yung mga bagay na pwedeng makatulong sa pag-protect na hindi ka mental health problem, and ano yung naglalagay sa'yo sa risk? It increases your risk of having mental health problems. So let's look at the biophysical risk factors. On your left, it says family history of mental health problems. Very ano yan sa book, no? It's nakalagay talaga sa book na maraming relatives ng meron ng problema sa pag-iisip ang maaari ding magkaroon, no? Complications during pregnancy or birth, personal history of traumatic brain injury, pwedeng yung
area ng brain na nagka-problema, yung area na a-affect ng behavior, no? Chronic medical conditions such as cancer or diabetes. Alam nyo ba na pag mataas ang blood sugar mo, di ba masungit, yung iba suspetyoso, ganun. Yung pala, ang taas na ng blood sugar nila. Even yung hypothyroidism, pag hypothyroid ang pasyente, minsan parang depressed siya, ganyan. Kasi naapektuhan yung mga hormones and yung mga neurotransmitters or other brain-related illnesses such as Alzheimer's or Parkinson's. Use of alcohol or drugs. Alam naman natin to, no? May mga pasyente na pag masyadong nalulong, nag-iiba yung pag-uugali. No? Nakita naman natin to nung mga nakarang mga taon. And then, sa bansa natin. And then, poor nutrition and lack of sleep. Ayan. Ako ay isang doktor, so alam ko yan, nagka 24 hours kami. Kung palaging puyat, minsan masungit. So, nararamdaman yun ng asawa ko. Minsan. Yan, poor nutrition. Kasi there are like vitamin B, ganyan. Siyempre, pag gutom, hindi din, di ba, pag gutom ka, cranky ka din. And at times when there are nutrients in your body that are lacking, it can affect your behavior. That's your biophysical risk. Yun naman sa protective factors, secure attachment as a child. Itong attachment na tinatawag is to your caregiver, no? When yung depression, nakita nila na when children are not securely attached to their caregiver, meaning pag umiiyak yung baby, di ba, we give the milk. But when that baby is not consistently being given milk, when she is signaling for it, umiiyak siya, lumalaki siya na hindi secure yung attachment. So, mas prone siya sa depression. Yun yung ano. And then, healthy diet, exercise, and development. So, dito na papasok mamaya yung discussion natin sa gut health. No, healthy diet, exercise, and development. What about your psychological risk factors and protective factors? Ito naman yung ating psychological makeup. Ano yung pag-uugali or your character traits that can be a risk factor, no? Una, stressful life situations. When there is stress in life, then the body is always, a lot of neurotransmitters are always up, and it usually results in mental health. Example, if the patient or the person grew up in a stressful family situation, yung anxiety hormones niya mataas palagi. So pagdating ng araw, pag lumaki siya, the person is more prone to anxiety problems, like traumatic life experiences such as rape or serving in the armed forces, low self-esteem, poor academic achievement. Risk factors lang po ito, hindi lahat ng nagdubaan dito ay nagkakaroon ng mental health disorder. I would like to clarify that. Pero mas mataas po yung numbers sa mga taong dumaan sa ganitong mga pagsubok, no? What about yung protective factors? We have reliable support and discipline from caregivers, following rules at home, school, and work. Emotional self-regulation, yung marunong kang mag-recognize. You are able to recognize emotions in yourself, and at the same time, you're able to self-regulate. Kailangan ko ba magalit ngayon? Ano yung degree ng galit na ipapakita ko? Or pwede namang hindi, ganun, palalampasin ko na lang ba to? Or do I need to be worried about this? Ganyan. So good coping skills and problem-solving skills, subjective sense of self-sufficiency. And then in the next slide, we shall see social risk factors. Ano naman yung mga the things around us, no? Being abused or neglected as a child, that's a social risk factor. Being in an abusive relationship or friendship, having few friends or healthy relationships, recent loss either by death, divorce, or other means. Ito yung sa death, I would just like to make a note here. People who lost their parents at 9 years old or below and 19 or below, they are at increased risk of depression. But risk, again ha, risk lang po ito.
sinasabi ko lang naman po ito para tayo aware, maybe sa life natin or sa life ng ibang tao, so that we can understand ourselves more and understand other people more. Bullying, yan, social risk factor, di ba uso yan sa mga bata ngayon, no? Bullying. Ano naman yung protective factors in the people around us, no? Ayan po, si Ma'am Crescencia, no? Buti po kayo ay nakapag-overcome, no? Kasi sabi ko nga, risk factor lang po ang ano natin, ang binabanggit natin. So, ability to make friends and get along with others, protective factor yan. So, ito pong community natin, protective factor ito. Kasi yung eventually nagiging kaibigan mo yung ka-team mo, di ba? So, good peer relationship, supportive relationship with family, participation in sports team, club, community or religious group, economic financial security, and access to support services. Ayan. So, ito po yung mga protective factors. So, salamat talaga at kasama tayo sa grupo na to. Other risk factors sa social, growing up or currently living in poverty, poor social skills, poor communication skills, discrimination, lack of access to support services. Tingin ko marami po tayong napagdaanan, no, dun sa mga na-mention. Baka yung iba sa atin may mga napagdaanan dyan. I would just like to encourage you na risk lang po ito. Again, uulit-ulitin ko yon. Ayan, spiritual risk factors. Ano naman yung sa ating spirituality na nagiging risk factor? Perception of being irredeemable or inherently flawed. Yung parang wala ka na, ang sama-sama ko na, ganyan. Ang sama-sama ko na, hindi na talaga ako magbabago. Yung ganon, ano yon, risk factor yon. Perception of insignificance, ay wala akong silbi sa mundo. Risk factor yon. And then conflicting thoughts or doubts surrounding deep religious beliefs. Minsan, parang merong, may parang struggle kung ano talaga yung paniniwalaan niya, may Diyos ba or wala, ganyan. So, minsan, yung conflicting thoughts can be a risk factor, no, to our mental health. Protective naman, future orientation, meaning nito may hope ka, yan. So, nabanggit ni Mentor Shin kanina, yung hope, no, H for health, hope, ganyan. So, achievement, motivation, yan. Parang, parang tayo, meron tayong gustong sales, yan. Set of moral beliefs. Ito yung, ano ba yung pinapaniwalaan natin, what is right and what is wrong. Kung meron ka nun and you're adhering to it, protective factor siya sa atin. Ito, nung COVID to, anong oras na? Naku, 30 minutes na. Mahaba pa to. Ito yung kadalasang reaction ng mga tao sa panahon ng krisis. Ayan. Sabi dito, panic at takot, balisa, nalilito, distress, walang tiwala, stigma. So ito yung mga normal na reaction. Ginawa tayo ng Diyos na makaramdam ng mga emotions, no? Na itong slide na to po ay galing sa COVID website ng DOH. So dito po makikita natin, tao talaga tayo, right? The Lord gave us psychological makeup na we're able to respond emotionally. Halimbawa, yung panic at takot, kung wala ka niyan at nasusunog yung bahay mo, tatakbo ka ba? Bubuhatin mo ba yung baby palabas? Di ba? Kung wala ka niyan, okay lang sa'yo, may sunog, ganyan. Masusunog tayo, right? Ito, nalilito ka sa exam mo. Mag-aaral ka ba ng mabuti? Nalilito ka sa topic? Ay, sorry. Nalilito ka sa pinapakinggan ngayon. Makikinig ka ng mabuti ba? Ganyan. So, parang, sorry po, may nahulog. Parang, yun yung isang ano natin, no? God has given us the ability to feel emotions. Ito yung next slide natin. Ito yung mga ngayon, no, na nakakaramdam tayo ng agam-agam. Ang mahal na ng sibuyas, 190. Tapos ang lalaki daw ng mga mga missiles, yung biggest missile daw sa ganyan, kung ano-ano narinig natin. Tapos alam natin yung reality ng war doon sa right, sa Jerusalem at sa ibang bansa, naririnig natin yan.
Tapos yung China daw, 200 plus na mga ships yung nandyan. Nakikita naman natin, totoo naman, no? And itong mga bagay na to, nakaka-cause siya ng yung mga nabanggit natin kanina, no? Ano ba yung nangyayari sa utak kasi? Bakit nakakaramdam tayo ng ganyan? So ito yung utak natin, no? Next slide. Yan po yung utak natin sa totoong buhay. Yan po yung itsura niya. Sa loob niyan, meron po yan mga cells. Ang tawag po niya ay neurons. Ito po yung nasa left side. Yung para siyang may mata na isa, tapos may parang longganisa na dikit-dikit, tapos yung pong parang may mata, yan po yung cell body. Andyan po yung kung saan talaga yung mga genetic makeup, saan talaga yung mga iniisip na nangyayari. Pero cell lang po yan, ha? Sa brain natin, maraming ganito. And then, ito pong nasa dulo na para siyang magkadikit na ganyan, yan po yung synapse. So, bakit po importante na malaman natin at this time ito? Kasi po, kung makikita nyo yung nasa right, yung may mga blue-blue, yan po yung mga neurotransmitters tawag natin. Yan po, yung nasa ibabaw na parang ganyan, yan po yung isang neuron. Tapos, yan pong mga blue na yan na maliliit, yan po yung i-release ng cell na yan dyan sa space sa pagitan nung isa pa na ganito. Ito, cell number 2 ito cell number 1. So, yan pong blue na yan po yung way nila na mag-communicate. So, kung meron pong gustong, halimbawa, communicate ng brain natin, takot ako. Yan, may mga i-release po siya na blue. So, takot ako. So, yung mga kung anong gagawin, tatakbo or ano, yan po yung gagamitin ng brain to communicate with ng cells ng brain to communicate with one another para po yung kanyang signal ay mapasa-pasa para magawa ng katawan yung kailangan gawin or maisip ng utak yung kailangan isipin. So ano po yung mga blue-blue na yan? Ito po yung iba-iba. Adrenaline, noradrenaline, dopamine, serotonin, GABA. Sir, yung next po na slide. Yan po. Yan po yung mga blue-blue. So, iba-iba po yan. Maraming klase yan. So, ang i-focus lang po natin ngayon na isa is yung serotonin tsaka yung dopamine. Yung serotonin po, kung mababa po kayo ng ganyan, usually depressed po yung patient. Yan po yung happy hormone, yung serotonin. Tapos, tandaan nyo po yan kasi mamaya lalabas po yan. Hindi sa exam, sa lecture ko. Yan, wala po tayong exam. Yan. Yung dopamine po, ito po yung, halimbawa kumain ka ng chocolate, tapos matatandaan siya ng brain mo. Yan yung nasisignal po, nagsisignal pag sa addiction. Yan po yung mga gumagamit. Sorry na lang po. Yan po yung neurotransmitter na ginagamit ng katawan para sabihin, ay, ganyan yan. Yan dopamine po na yan. No? Yung noradrenaline, ito po yung concentration neurotransmitter. Sabi po dito sa material, it affects attention and responding actions in the brain. Ayan. So, kung kagaya ngayon, nakikinig kayo sa akin. So, yung norepinephrine nyo, gumagana po siya. Ayan. Tapos kanina, ang saya-saya natin, yung serotonin po, gumagana po yun sa atin. Yung GABA naman po, pampakalma. Yan, yung GABA. Yan po yung mga blue-blue na nasa pagitan ng dalawang cells ng brain. Okay? So, yan po yung natin. So, tignan po natin yung mga common na mga pinagdadaanan natin. So, ano yung una? Yung grief. Hindi na po ako magtatanong. Marami sa atin nawalan na ng mahal sa buhay, or minsan nawalan ka ng negosyo, nawalan ka ng kliyente minsan, or nawalan ka ng, minsan pera, no? So, yun, nasabi ni Mentor Shi, nawalan ng pera. So, ito yung mga stages of grief. So, kung ano man yung nawala natin, ito yung mga parang stages. Hindi po siya in order. Kasi pwede po ngayong araw, denial ka. Bukas, guilt ka. Tapos mamaya, oo, mamay, nawala ng pet. Ay, sorry po. Ayan, mamayang, baka sa susunod na araw, depressed ka naman. So, hindi siya in order na shock muna, denial, tapos hindi. Pwede po siyang magpalit-palit. So, kung meron po sa inyo dito na nawalan ng mahal sa buhay, condolence po,
whether tao po yan or mga animals nyo, ito po yung pagdadaanan nyo for mga 1 to 2 years. Normal po yun. Hindi po dahil nalulungkot ka ng dahil normal po yung mga nararamdaman natin when we are in grief. Normal po ang mga ma-shock, mag-deny. Yung denial po, ito po yung klase na hindi mo po sinasadyang i-deny. Yung parang feeling mo andyan pa siya, hindi ka makapaniwala. Ayan. Nawala ng tiwala daw si Sir Jess Mendola. Ayan. Sige. Meron po akong term na habang nag-aaral, alam niyo po gusto ko nawala ng asawa. Naku, hindi ko na po tatanungin kung bakit. Ayun. Meron po akong term na natutunan ngayon. Gustong-gusto ko po yung nag-lecture na ganito kasi natututo rin ako. Yan, neuroticism. Yan. Ano ba yung neuroticism? Ito po yung mga tao na medyo mas mataas sa usual yung kanilang reaction time, no? It's a personality trait. It's not a mental health condition. Yung next slide po. It's being prone to being easily aroused, sometimes uncontrollable negative emotions that don't interfere with daily function. Ngayon po kasi parang may imo-imo na ito po sila, no? Na hindi nakakatrabaho naman sila, nakakapag-interact sila, pero mas ramdam nila yung mga bagay-bagay. Hindi po ito mental health condition, it's a personality trait. So, bakit ko po yon sinabi? Kasi meron po tayong next slide is yung mental disorders. Ano na ba talaga ito? Yan. So, kung titignan natin, ito yung panic disorder, depression, or dysthymia, phobias, generalized anxiety disorder. Dati, tawag doon? Dati po ay, ang tawag sa kanila, neurosis. Pero wala na daw po yung term na yon. Hindi na po inisa, pinaghiwa-hiwalay na po. Panic disorder, depression. Ano po yung important dito for us to know? These are diagnoses. No, hindi natin pwedeng sabihin, ay depressed siya. Doktor po ang nagsasabi kung ang pasyente ay may panic disorder, may depression, may phobia sa aso, phobia sa social phobia, ganyan. Doktor po ang nagsasabi kung may generalized anxiety disorder ang tao. Dahil, next slide po, meron po kaming ginagamit. Yung mga psychiatrists po natin, we have your DSM. No? Kagaya nito, example lang po ito, ang sakit ay major depressive disorder. Hindi po natin basta-basta pwedeng sabihin, ang pasyenteng yan, palagi siyang ganito. So, major depressive disorder siya, hindi po. Kasi meron pong mga criteria ang doktor. So, ito lang naman po yung rason ko ba't po pinapakita to, no? When it comes to the disorders, it's the doctor who will diagnose it according to this. So, wag po tayong judgmental. Tapos po, ito pong pangalawang bilog na nadagdag sa next slide natin ay psychosis. Sir Raymart, yung next slide po. Yung nasa right po, psychosis naman po. Ito yung mga sakit na may problema sa pag-perceive sa reality. Ito po yung mga may naririnig na kumakausap sa kanila na wala naman talaga, no? And merong, halimbawa, ang feeling niya, kaaway siya ng lahat ng tao, pinag-uusapan siya, talagang yun yung reality niya, no? And then, even if you tell that person na, ay hindi, alam mo, pinakita mo na yung proof na wala namang tinetext or wala namang sinusulat about that person, pipilitin pa rin niya na meron talaga. Yun po yung psychosis. Ang difference po ng dalawa, ito pong nasa right, yung psychosis, meron pong impairment sa pag-perceive ng reality, no? Ano po talaga, sila po yung mga, makikita mo minsan nakatigil, may nakita kaming pasyenteng ganito, nakakapit siya sa rehas, tapos hindi siya gumagalaw. Ang tagal-tagal, oras na. Di ba, ang sakit nun sa katawan, no? Nakaganyan siya dun sa mental hospital. Tapos, kung ikaw, hindi ka, kaya ginagawa, kawawa naman siya. Yung iba matatawa, yung iba, hindi sila, but when we ask the person, bakit? Sa kanya pala, kung gagalaw siya,
magugunaw yung mundo. Ganun yung realidad niya, no? So parang nakakaawa talaga sila, no? Nakakaawa sila kung iisipin mo. And we need to have compassion for these people. So ito po yung isa kong gustong matutunan natin na ano yun na tonight, no, na maa-apply natin yung psychiatric emergencies. Ano yung mga emergency na kailangan mo nang dalhin, syempre, sa emergency room. Yan. Una is suicide attempt or deliberate harm to self or others. Pag may gumawa nito, wag mo nang, baka pwede pang ganyan, kausapin. Dalhin mo na lang sa doktor, dalhin mo na lang sa ER kasi baka matuluyan. Number 2, acute psychotic behavior with excited behavior and violence. Ayan. Ito naman po yung, pag sinabi mo acute, biglaan, tapos nagwawala na yung pasyente, na may naririnig, papatayin mo ako, ganyan, merong ganyan, no? Papatayin niyo ako or papatayin kita kasi ang dami mong ginawa sa akin, wala ka namang ginagawa sa kanya. Yan, acute psychotic behavior, dadali na yan dapat sa hospital para mapakalma. Kasi baka masaktan niya yung sarili niya or ibang tao, no? Number 3, alcohol and drug withdrawal syndrome and delirium tremens. Yung iba dito namamatay dahil sa withdrawal, no? So, pag yung mga nag-alcohol withdrawal, minsan nagkukumbulsyon or minsan nagwawala rin yan. So, kailangan natin silang dalhin sa emergency room. Depressive stupor or catatonic syndrome. May iba, hindi yung parang tulog, pero ang tulog nila, depression. So, pag ganun na, dalhin na sa ospital, paano kakain yan? Paano yan pupupo? Paano yan iihe? Diba? So, kailangan talaga maalagaan sila. Yung catatonic syndrome, kagaya ng inano ko kanina na hindi na. Okay, number 5, acute stress reaction with dissociative conversion disorder, panic disorder with panic attacks, dystonic. Yung panic disorder naman kasi may mga degrees to. So, yung talagang may mga patients talaga na sa sobrang panic nila, hindi na sila maka-function, tumatakbo, ganyan, or nag-hyperventilate, tapos natutumba sa sobrang hyperventilate, no? May mga ganong mga pasyente. So, dalhin na lang sa hospital. Minsan, ang gamot lang naman, kausapin ng doktor. Minsan, kumakalma na sila. Or minsan, kailangan talaga ng gamot, no? And then, dystonic reaction. Ito naman, yung mga dati ng antipsychotic drugs, meron silang mga side effects kasi na gumaganon, yung naggaganyan-ganyan. So, kailangan dalhin na rin sila. So, emergency yung mga yon. So let's go to suicide. One suicide daw every 40 seconds. Ilang minutes na tayo dito, no? If this is a reality, then this is the reality, then we need to be aware talaga about it. Ano yung warning signs of suicide? So talking about suicide, minsan nagpo-post sa Facebook or minsan nagsasalita talaga na ganyan. Let's not ignore, no? Huwag tayo mag-i-ignore. Wanting to die, great guilt or shame, being a burden to others, yan. Minsan maririnig mo sa kanila, so masisense mo talaga na they feel empty, they feel hopeless, trapped, or having no reason to live. They're extremely sad, anxious, agitated, or minsan galit na galit, no? Or parang hindi ko na kaya to, yan. Let's be kumbaga aware of ourselves. Kung ganito yung nararamdaman natin, kailangan din nating kumausap ng ibang tao, no? Kailangan nating mag-open up sa iba. Or kung talagang hindi na kaya, pwedeng pumunta sa doktor. May doktor naman. And then changing behavior, making a plan or researching ways to die. Minsan, no? Kita mo yung search niya sa Google, how to ganyan, how to take my life, ganyan, no? Or minsan, lumayo bigla sa friends. Or merong mga kwento na biglang pinamigay yung mga precious niyang mga gamit, yung pala gusto ng umalis, no? Gusto nang mamatay, no? At times they drive extremely fast. Sa mga may sakit, minsan yung hindi na umiinom ng gamot, mag-pay attention din tayo kasi minsan yun pala they want to die. They don't want to take their medications anymore because they want to die. So, hindi naman lahat ha, pero kailangan lang, ang aking ibig sabihin dito sa slide na to,
kaya ko pinakita ay kailangan maging aware po tayo. Aware lang talaga sa ibang tao kasi hindi naman tayo nag-iisa. Kailangan may concern tayo sa iba. So ano po ba yung gagawin natin? Ayan. Sa next, next slide please. Usually kasi pag sa suicide, ganito, no? KSE lang yan. Minsan ganon, lalo na kung nagawa na niya dati, ganon. Pero hindi po. Ang kailangan, ang 3-letter na word na kailangan nating gawin ay, next slide please. Raymar, go. Next slide please. Ask, magtanong. Kumusta ka na ba ngayon? Nag-iisip ka bang magpakamatay? Minsan natatakot tayo, baka mamaya naisip niya kasi tinanong ko. Hindi po. Alam nyo, mas madami po yung namamatay and nag-a-attempt dahil hindi tinanong. Hindi inalam kung kumusta na siya. So, mas mabuti na lang yung nagtatanong tayo, no? Kumusta ka ngayon? Ano pakiramdam mo? Ganyan. So, yon. Pwede pong tanungin. Opo, pwede po tanungin. Pwede po tanungin. Kung nakikita nyo parang, bakit dati ganito to, ganyan to? Bakit ngayon ganito, ganyan? Parang napansin mo talaga ibang-iba siya, lumalayo siya, ganyan. Kailangan mong tanungin, nag-iisip ka ba minsan magpakamatay? Yan. Naisip mo, kumusta ka ngayon? Nag-enjoy ka pa ba sa buhay? Ganun. Ano lang talaga, let's pray for the right words, no? So, sino yung dapat nagpapa-check up? Ayan. Mark personality change, yung bigla ang pagbabago sa personality. Yung hindi talaga siya makakope sa mga daily activities. Hirap na hirap siya kahit mag-aral, magtrabaho, hirap na hirap siya. And then yung strange or grandiose ideas, ito yung naririnig mo siya parang sabi niya, presidente ako ng Pilipinas or ako si Jesus, ganyan, or I'm the king of the world, na hindi naman siya sa Titanic, di ba? So, parang mga sobrang highfalutin na yung mga sinasabi niya. Opo, pwede po kasi yun. Pero nakakaawa po sila kasi ito po talaga yung paniniwala nila. No? Nakakaawat po sila kasi ito yung talagang yung nasa isip nila, no? Kahit anong sabi mo na hindi siya totoo, mag-aano po siya, ipipilit po niya. Excessive anxieties, prolonged depression, and apathy. Taglit lang po, technical, ano lang po. All right, mentor. So let's wait for Doc Michelle. Can you please type sa chat box natin, are you learning? So type mo, I am learning kung natututo ka at kung gusto mong ituloy pa natin yung discussion natin or i-end ba natin dito. Sige nga, can you please type, I am learning. Ay, grabe yan mga mentors. But wait, there's more pa yan kasi you have to stand by because actually this is only the introduction. So ini-introduce tayo ni Doc Michelle and later on she's going to talk about dun sa barley. Iko-connect ito mamaya sa barley and ano ba yung role natin as agents of hope. Grabe to mga mentors. Kaya kailangan focus po kayo mga mentors ha. So I'm back. Ayun. So yan na po mga mentors. Sorry. Alright, so let's go. Okay, thank you so much for your patience. Ayan na po si Doc Michelle. So, sige. I am learning daw po, Doc. Okay, ayan po. Change spotlight na lang po. Professional help. So, ito po yung mga yon. Let's just read na lang po na mark changes in eating or sleeping patterns, thinking or talking yung suicide kanina. Tapos yung mood swings po na sobrang pumapalo po talaga, no, na sobrang iyak ng iyak or sobrang low naman na tulog ng tulog, sobrang tulog, ganyan. So, abuse of alcohol or drugs, excessive anger, hostility or violent behavior. Ito po yung mga pwedeng, pag na-notice natin yan sa sarili natin or sa ibang tao, we can actually ask to be evaluated. Ito po yung psychological first aid, no? Nakalagay dito, ano po yung psychological first aid? Ito po yung pwede natin gawin lahat pag ang pasyente ay nasa emergency. No, nakita natin kanina yung lahat tayo nakaka-experience ng minsan stress
or sometimes we have relatives who go through this, no? Anong gagawin natin? And it's not just about mental illness, yung psychological first aid. Anybody who is in emotional distress, we can actually do psychological first aid. Yung pong halimbawa, bumaha, tapos yung tao, 2 araw sa bubong, no? 2 araw sa bubong. Tapos syempre, nung humupa na yung baha, may trauma yan, no? So, yung palang tulungan mo siyang bumaba sa bubong is already part of psychological first aid. Yung palang bigyan mo siya ng damit na dry, and then ilagay mo siya sa lugar na hindi malamig para hindi na siya ginawin. Part na yun ng psychological first aid. Kasi psychological first aid is about safety, calmness, connectedness, self-efficacy, and group efficacy, and hope. Yung self-efficacy, it's a belief that one's actions are likely to lead to positive outcomes and feeling able to help oneself. Yung alam mo na talagang natutulungan mo yung sarili mo at nakakatulong ka sa iba. Yun yung self-efficacy. So pag umabot na sa ganun yung pasyente, yung hindi pala pasyente, yung tao na in distress, kumbaga plus effort, plus point na yon sa kanya. Kumbaga improvement na yon sa kanya, no? Yung safety po, ito po yung isang kailangan din natin. Halimbawa may nagwawala, hindi po tayo pupunta doon diretso. Lalayo ka, tapos wag mong titignan yung tao sa mata. Parang sa aso lang din yan. Kasi pag titignan mo siya sa mata at siya ay violent at that time, he or she will feel threatened. Baka atakihin ka niya. So, you have to be safe. Ikaw safe, siya safe din. So, halimbawa, nagsabi siya, parang gusto ko magpakamatay, tanggalin mo na lahat. Huwag mo na siyang patulugin sa second floor, third floor, ganyan. Tanggalin mo na ng mga knives, yung mga, yung mga pwede niyang pangtatali. Tanggalin mo na sa kung saan siya. And then, hindi siya dapat iiwan. It's either papa-admit mo siya, kung dinischarge naman siya, kailangan sasamahan siya nung tao na hindi nakaka-stress sa kanya. Kasi minsan, yung tao pala nakaka-stress sa kanya nandun din. So hindi pwedeng siya yung pabantayin yan sa mga either nagwawala or sa mga suicidal, no? So that's part of safety. Ayan. Okay, so next naman, ito na, malapit na po tayo mga mentors, pasensya po. Second, the role of the gut health in mental health. Paano natin, ngayon na alam na natin yung basics sa mental health. I hope you learned kahit papano, no, yung sa first part natin. Ano naman yung relationship niya sa tiyan? Yan, ano yun? Related ba sila? Yun. So, etong slide natin na to, pinapakita niya na tayo pala ay, alam nyo ba na tayo pala ay 10% lang paano ba? Yung ating katawan, di ba, ikaw, pero hindi mo ba alam na meron pang ibang mga buhay na nilalang, parang buhay na nilalang sa katawan mo? Yan. Ito yung mga normal natin na mga bacteria. Normal na, ang tawag dyan ay microbiota. Yan. So sa katawan daw natin, 10% lang pala tayo. Yung living things sa katawan na to, 90% ay mga mikrobyo na good bacteria. Okay? Na minsan, nag-change dahil sa ating lifestyle. Yon. So, pag-aaralan natin ngayon, paano siya related sa ating mental health and paano siya related sa kinakain natin sa barley, ganyan, no? So, kung titignan mo dito, yan, ito yung mga good bacteria, lactobacilli, etong bifidobacteria, yan, good bacteria sila, no? And tignan mo, nasa tiyan siya, kaya nga sabi, actually, ang brain daw natin, ang gut daw natin, ang gastrointestinal system natin, is also known as the second brain. Did you know that? Titignan natin mamaya kung bakit. So next slide, please. Ito po ang mga factors kung paano nagbabago ang sa tiyan natin ng mga bacteria, no? Diet, ayan. So, our diet can alter it.
Antibiotics can alter it. Yan, geography kung saan nakatira ang tao. Life cycle stages, habang pag baby ka, iba yung good bacteria mo. Habang tumatanda ka, habang umiiba yung lifestyle mo, umiiba yung kinakain mo, kung saan-saan ka nakakarating, nag-iiba din yung microbiota natin. And then, pati nga kung CS ka or pinanganak ka ng vaginal delivery, nag-a-affect din yon kung ano yung mga good bacteria mo, no? Even stress can also affect the microbiota sa katawan natin. That's why, kung makikita nyo ngayon, no, very uso talaga, and actually hindi lang uso kailangan na talagang ituro na lifestyle is a medicine. Dati kung medicine, isip lang natin yung mga blue, mga yellow, pahaba, bilog, hexagon na mga iniinom natin, no, na mga gamot. Pero hindi. Mismong yung panggawi natin sa ating life ay medicine pala din. So, yan. And this is just one of the proofs na nababago pala yung mga good bacteria and bad bacteria ng mga bagay na to. Yan. So, ilan kaya ang species na nasa tiyan natin, no? Sabi dito, nasa 2,000, magkano? Ilan ba yon? Nakalimutan ko. 2,766 species ang nasa nasa tiyan natin na mga mikrobyo. Tapos kung bubuuin mo daw yan, pagsasama-samahin mo at kikiluhin mo, aabot siya ng 1 hanggang 2 kilo. Ganun kadaming mikrobyo sa tiyan natin. So, kaya siya tinawag din na second brain kasi halos kasing bigat niya yung brain natin, no? So, ito naman yung ginawa kong diagram dyan. Yes po, Ma'am Cindy, ganun po siya. Ito po yung ating diagram. Kung makikita nyo, trinay ko lang pong simplehan. Mula po sa ating tiyan, at saka sa mga bacteria natin, nagko-communicate po yan through the nerves sa utak. Yan, nagsisend siya ng signal sa brain. Kaya po kung gutom tayo, di ba? Hindi, kung ano tayo, kung halimbawa ganito, may speech, may presentation, parang kumakalam yung sikmura mo, di ba? Or halimbawa, meron kang, anak, naririnig. Or halimbawa, meron kang imimit na kaibigan mo, na-excite ka, medyo naaano ka, nasi-CR, di ba? Yun. Or when we think of food, naisip natin yung masarap na pagkain sa party, nag-iiba din yung ng sikmura natin, no? So, kasi related siya. So, the signal goes from the GIT and also from the gut bacteria through a nerve, yung vagus nerve po yun, pupunta sa brain. Tapos yung signal na yon, gutom ako, yan, isi-signal niya dyan, pupunta na naman sa enteric nervous system. Ito po yung nervous system sa tiyan natin. So, yun pong pinakita ko kanina na sabi ko, may neurons sa brain. Meron din po pala nun sa tiyan natin. Naalala niyo yung picture kanina? Nga, Raymar? Yung 36, yung may brain na picture. Sabi natin sa brain yan, di ba? Meron din po niyan sa tiyan. In fact, kung naalala nyo, next slide, yung happy hormone, yung serotonin, next slide please. Yung happy hormone, yung serotonin, naalala nyo, itong nasa far upper right corner, yung orange. Di ba sabi natin, pag mababa yan, depressed ang pasyente. Pero yan yung happy hormone natin, no? Alam nyo ba na 90% pala niyan ay sa tiyan nanggagaling. 90% ng serotonin sa katawan natin sa tiyan nanggagaling. So, ano po, what does this tell us? The gut is involved in our mental health. Okay? Ano sabi ni my mentor, hindi ko mabasa masyado, kaya pala masayang iba, sabi niya.
Yan. So the correlations between plasma neurotransmitters and the gut, yung plasma neurotransmitters, yan yung mga nakalista dyan, adrenaline, noradrenaline, dopamine, yan po yan. And the gut microbiome suggests that the gut microbiome, yung mga mikrobyo sa tiyan natin, meron po siyang effect sa paggawa, sa pag-breakdown, at pag-release ng mga neurotransmitters kanina na nakita natin, yung serotonin, dopamine, meron pong correlation yung mikrobyo natin sa tiyan doon po sa mga chemicals na yan. Galing, no? Galing na pagkakagawa ni Lord. So, anong nangyayari pag nagkakaproblema yung ating tiyan? Yung nadidistorbo yung ano niya, yung balance niya. Nalala nyo, kung may mga baby kayo, di ba? Pag nagtae, binibigyan ng Erceflora, di ba? So, gut dysbiosis yung pagtatae. So, ano yung mga, digestive issues like bloating, gas, abdominal pain, change in bowel habits, mood disturbances. Kita mo, pati mood mo kasama dun sa gut dysbiosis, fatigue and low energy. So, very effective talaga kung ibabalik natin yung normal na gut flora natin, yung normal na mikrobyo sa tiyan natin. Okay? Ano ba yung mga dangers? Daanan na lang natin to. Crohn's disease, kung titignan mo yung mga disease na to, usually immune system yung problema niya, yung Crohn's disease, ulcerative colitis, IBS, immune system disease yan. So, pagka hindi healthy pala yung gut mo, prone ka sa mga inflammatory diseases, no? Yung mga immune system diseases. And then it also makes us prone to obesity, type 2 diabetes, non-alcoholic, yung mga hindi ka naman alcoholic, pero nagfa-fatty liver ka sa ultrasound. Yun pala yun. Pwede pa lang sa hindi magandang balanse ng mga mikrobyo sa tiyan. And then ito na, mood disorders like depression and anxiety and autism spectrum disorders. So, ano pala siya, no? Studies are currently showing that really the gut is important for mental health. Yan. Next slide, rheumatoid arthritis, eczema, yung mga kati-kati, yung mga palaging nangangati, nagsusoriasis, ganyan. I-check pala natin, baka yung tiyan natin, yung gut flora natin, hindi na pala healthy. Increased infection risk and the risk ito, developing cancers, especially colorectal cancer. So makakatulong pala ang mga gut flora talaga natin sa mga sakit na to. Kailangan ayusin natin yung good bacteria sa tiyan natin. So balikan natin yung health. Health is the state of complete physical, mental, social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. So kasama lahat yan. Di ba sabi natin, nakita natin yung risk factor ng mental health. Mayroong psychosocial, mayroong psychological, may social. So magkaka-relate pala yung mga yan. No? So ang health talaga, tandaan natin, is holistic siya, no? Ano yung 10 ways? Ito na, to improve your microbiome. Ito, eat fermented food, kimchi, sauerkraut, kombucha, mga kefir, mga ganyan, no? So, eat fermented food. Number 2, supplement with probiotics. Madami dyan probiotics sa market. Eat more plants. Bakit? Kasi, ang plants, ang fiber kasi, yan yung kakainin ng microbiome mo. Yan yung kakainan ng probiotics mo. Okay ang Yakult, pero matamis siya. So, pwedeng isa lang, 2 sa isang araw, no? Kasi lactobacillus naman yan. Pero may sugar kasi siya. But eat more plants. Dito na papasok yung barley kasi yung probiotic, kailangan may kakainin siya. Yun po yung kakainin niya, yung fiber, yun pong prebiotics mo. So, hindi po pwedeng puro ka na lang fiber, pero wala namang, kefir maganda po talaga. May water kefir, may milk kefir, di ba? Iba-iba po yan. So, yan, eat more plants. Number 4, drink tea. Ayan, kasi maganda po talaga ang tea sa katawan, no? Aralin na lang po natin, hindi po. Number 5, reduce stress. Ayan, di ba nakita natin, ang stress nakaka-affect even sa mga health ng ating mga mikrobyo. So may mga kaibigan tayo sa katawan na kailangang alagaan. Yan. Sleep well. It has been found out in studies na pag hindi masyadong natutulog, naapektuhan ang
good bacteria natin, no? Number 7, go green when you clean. Ito po yung mga exposure natin sa chemicals, toxic chemicals sa bahay. Tip lang po, yung baking soda tsaka vinegar, pwede po yun panglinis sa mga molds, no? Hindi mo kailangan bumili, sorry na lang po sa mga nagnenegosyo ng ano. Pero meron pong mga gamit lemon, pwede mong gamitin palinis ng bahay instead na bumili ka ng mga matatapang na chemicals. Syempre, may ibang mga ano rin na kailangan talaga ng matapang. Pero kung simpleng ano lang naman, pwede na yung mga baking soda, mga vinegar, yung lemon, pwede na pong panglinis yan. Yan. Pick natural personal care products. Again, exposure sa toxins. Meron po tayong mga pwedeng shampoos, mga bar shampoos ngayon na on sale, na hindi naman po, wala siyang mga SLS, wala siyang mga toxic na mga ingredients, no? I-less po natin yon kasi makakaapekto po pala siya sa 90% ng katawan natin. Tandaan nyo, 10% tayo, may 90% na mga mikrobyo na nakakatulong sa atin. So alagaan po natin sila. Nandyan po lahat sila sa ilong, sa babeg, sa skin natin, sa tiyan natin. Andyan po, may good bacteria po tayo. And then sabi dito, no, maglaro daw with the dog. Kasi may mga, hindi ko masyadong naaral tong part na to, pero when you play with your dog daw, there are certain good bacteria that they can bring in sa'yo. And then number 10, dig in the dirt. Yung natural sa mag-garden, gardening also pala improves our ang ating microbiota, yung ating mikrobyo sa katawan na good bacteria. Yan, di ba? Ang ganda. Ayan. So, tignan natin ito na malapit na tayo sa sinasabi ni Mentor Shin. Ano ang probiotics? Ito po yung mga live microorganisms. Alam naman natin, no? They promoted with claims that they provide health benefits when consumed. So, ito po yung mga lactobacillus, ganyan. Kung titignan mo kasi yung mga klase, may Proteobacteria, Firmicutes, merong Bacteroidetes, yan yung mga nasa katawan. But most of the time, lactobacillus yung binibigay sa atin. Yan yung mga nasa supplements natin. So, we take that to restore gut microbiota. Pero, eto na, merong tinatawag na prebiotics. Ito po yung mga compounds in food that help the bacteria grow. So, eto na po si barley. Kilala nyo naman yung father of barley. So, napakadami po talaga niyang laman, no, ang barley natin. It's the most nutritious of all plant foods. Sabi dito, hiniram ko po ito kay Miss Shin na lubat na ako. Hiniram ko po kay Miss Shin ito na saglit lang po Dan. Meron po siyang 68 micronutrients found in barley leaves, no? Nakita natin 17 types of minerals, 16 types of vitamins, 17 types of enzymes, 18 types of amino acids which we need for the different chemical reactions that go on in our katawan. And then there's antioxidant value plus ito na. Ito po pala, tignan niyo po yung mga studies. In the USA, may study po na nagsabi, barley intake increases the gut bacterial diversity and Blausia abundance and improves host cholesterol levels. Study po ito, no? Mga studies po. Ito sa Sweden, barley intake increases blood concentration of butyric acid, which is produced by intestinal bacteria, and decreases postprandial hyperglycemia, di ba yung mga diabetic or pre-diabetic, minsan pagkakain, shoot up yung blood sugar, no? So, dinidecrease po ng barley yon, no? And nakakatulong po yung barley sa pag-increase ng butyric acid sa katawan. And then, ito pa isang study, barley intake promotes a high ratio of Prevotella or Bacteroides and improves host blood glucose metabolism. So, ayan na naman si gut bacteria. Bacteria na naman yan sa tiyan na good bacteria. Diba? So, balikan po natin yung definition. Ulit-ulit po to. Health is a state of complete physical, mental well-being, not merely the absence of disease or infirmity. So, ito na po.
balikan natin, mental health, state of well-being. So, kailangan po natin ang prebiotics at probiotics sa mental health. Nagmamadali na po ako kasi gabi na. Ayan po. So, sa ating pag-aaral, no, nakita natin may mga studies, may mga readings tayo, may mga data, no? Pero sa totoo lang po, kung babalikan natin, no, ang gumawa po ng katawan natin, ang Diyos, no? So nakita natin, grabe, ganun pala, Lord. Hindi lang pala ako to. Ang dami ko palang kasama dito sa katawan ko. And paano ko aalagaan yung katawan ko? So, beyond what the healthcare will say is also what the Word of God will tell us, especially pagdating sa mental health, no? So sabi dito, we're talking about mental health now. So ano bang sabi sa Bible pagdating sa iniisip natin, no? Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, lovely, admirable, excellent, praiseworthy, think about such things. Yun po yung sabi ng Bible tungkol sa mental health natin. Ito yung dapat nagpumupuno sa isip natin, no? And sa mga may pinagdadaanan, yung mga hindi nawawala ng hope. Ito po yung pwede nating makita sa Word of God, no? Sa Jeremiah 29:11, I say this because I know the plans that I have for you. This message is from the Lord. I have good plans for you. I don't plan to hurt you. I plan to give you hope and a good future. Tapos yung mga nabibigatan, andyan din yung Matthew 11:28. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. And ito po, sa mga nagwo-worry, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, nagpapasalamat lang tayo kaagad. Humihingi pa lang tayo, thank you na agad, kasi alam natin, bibigay ng Lord, no? Present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds. Ang galing, no? Pag nag-worry ka pala, pag nag-pray ka, i-guard pala ni God yung heart mo, tsaka yung mind mo. I-guard pala niya. Sa mga, alam mo na, meron tayong si Satan, hindi niya gusto na makilala natin ang Panginoon. So, gagawa siya ng mga kung ano-anong mga thoughts, no? And itatry niya yon i-plant sa atin. But sabi dito, God will guard our heart and our mind in Christ Jesus pala. So, ito pa din yung ating tatayuan, no? Aside dun sa mga natututunan ng mga matatalinong tao na nagsa-study na nadidiscover nila ang ginawa ng Panginoon na katawan natin, meron tayong tatayuan pa na salita ng Diyos na eternal kasi itong katawan natin mamamatay. Yung mga mikrobyo na good bacteria, mamamatay yan. Pag namatay tayo, mamamatay din sila. Pero yung salita ng Diyos, never siyang mamamatay. Magre-remain siya sa atin, no? So, I hope madami tayong natutunan tonight na pwede nating ipangtulong sa sarili natin at sa ibang tao. Ayan. Salamat po. God bless. Okay lang po mag-pray para sa atin. Lord, okay lang, Shin? Shini, okay lang ba mag-pray? Sige. Panginoon, salamat sa time na to. Salamat, Lord, sa privilege na binigay mo sa akin. Lord, lahat ng karunungan nasa iyo po, lahat ng hindi namin nadidiscover pa, ikaw alam mo na. So Lord, hinihingi ko, Panginoon, para sa bawat isa na nandito, Lord, that you will bless us, God, with your wisdom, with faith, Lord, even with faith, na alam namin, Panginoon, na you are in control sa lahat ng mga bagay na hindi namin naintindihan sa buhay namin, sa aming bansa, sa buhay ng ibang tao. Salamat sa pagpapaliwanag mo through me, Lord God, sa mga things about mental health and Lord, even tungkol sa aming mga gut, sa aming tiyan, Lord God, sa aming mga microorganisms na nasa katawan namin. Salamat, Lord, sa mga knowledge na yan, Panginoon, na unti-unti nire-reveal mo sa mga scholars, Lord God. And we thank you, God, for everybody who is here. I pray, oh God, na
matutunan naming alagaan ang aming mga sarili sa tulong mo. Thank you, Lord, that you will also help us to help other people. In Jesus' name, amen. 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 All right, there you have it, ladies and Amen. gentlemen. Thank you, Doc. You're welcome Thank you po, po. Doc. Yes. Thank you po, And Doc. thank you, Thank you, Doc. Doc. Thank You're you welcome po. po. You're welcome po. Sino po God sa inyo bless dito po. ang talagang Thank you, na-bless Doc. tonight? Ay, puti na Thank lang you ako so sa much mo. po. Ako na bless, nalaman ko yung si Ay, Ratunin pala, yun pala yung happy cell. Wow! Ang Hindi na ako magpapagutom. Ang gutom ay nagpapainit sa ulo. Oh, grabe dito mentors, no? May mga may mga nag-chat mentors. Ang sabi, sobrang bonus to. Yes, ladies and gentlemen, mga mentors natin na nandito, talagang this is a bonus. Bonus talaga po ito kasi sabi namin, hindi pwede na ang health forum natin, kumbaga magpa-plug in ka tapos wala, sayang, tapon yung oras mo. We value your time and that's why we want to give you a very, very free value training talaga para sa inyo. And I hope ialagaan nyo to, i-share nyo to. I hope nagkaroon kayo ng compassion na, ay, mas kailangan madami pala akong tulungan. Agent of Hope tayo, yung Bardi pala mentors, nakakatulong yun sa health natin. At saka pag may good yung health natin, tatamaan din pati yung mental health natin. So grabe yun, mentors, no? So thank you very much, Doc Michelle. Doc Michelle, are you still there? Okay lang po ba na we're going to hold konti lang talaga si Doc Michelle because it's already 8:20 pero may konting-konti. Okay lang ba mag-extend tayo until 8:30 lang? Pero 5 minutes na lang. Konting-konti lang. Question answer lang. Yes, Question sige, and answer sige. kasi may Okay. ang dami nilang tanong, hindi natin ma-entertain masyado. Okay? So, lang, kahit 3 questions lang. Sige. Mag-raise ka ng hand mo pag ikaw yung gustong unang magtanong. Okay? Anyway, while waiting para sa somebody or Sige. mag-admit ka, basahin ko lang po, Mentor Ambosh, sabi niya sobrang quality ng topic. Thank you, Mentor Michelle Santos, for bringing up this topic to us. Salamat, Doc. Oh, may pasalamat, Doc, na pala tayo dito. Salamat, Doc! You're welcome. Okay. So, anyway, mga mentors, so sige po, sino po yung unang mag-question? Anybody who wants to ask question? 3 question lang po yung natin ha, i-raise po natin. So anyway, while waiting, meron akong gustong i-request kay Doc Michelle. Kasi Doc Michelle, Yes, our ma'am. mentor din, no? So yung okay lang po ba ma-discuss mo po sa amin yung related yung kay Dr. Yoshihide? Di ba naikwento mo yung story ni Dr. Yoshihide? Okay lang po ba makwento sa team? Ako na una nag-question mentor sa tatlo, 2 na lang. Nako, na-on the spot ako dito. Hindi ko na-review yung video eh. Pero ang naalala ko sa kanya, pharmacist siya, tapos nagka-problema siya sa work niya. And then, anong nangyari, na-study niya yung barley. On the spot talaga ako. May video to. Oo, ang alam ko Oo. po, tama po ba yung Tapos sabi mo before? nagkasakit. Na Yeah, oo. Dr. Yoshihide, nagtayo siya ng pharmaceutical. Tapos Yes. na-realize niya na importante pala yung hindi din, yung dapat importante yung more natural, no? Natural. Tapos na-discover niya yung barley. Yes. Oo, kasi yung mga gamot dati yung inaano niya, yung parang minamarket niya. Tapos na-discover niya na yung mga kagaya ng barley na mga natural medicines, mas kaysa sa may place din naman yung mga synthetic, pero kasi most of the time yung pharmaceuticals talaga yun yung pinupush. And when si Dr. On the spot talaga ako, sorry. Yung doctor na to, si Dr. Yoshihide Hagiwara. Yeah, si Dr. Yoshihide Hagiwara. He started developing mga natural and he discovered barley. So yun nga yung tawag dito, yun yung kwento ng buhay niya. Tas sakitin siya kasi talaga nung bata pati siya. So talagang naiintindihan niya yung buhay ng may sakit.
Yes, thank you very much, Doc Yes. Michelle. So, pwede po natin magamit yun sa ating presentation. Yan. So, babalikan po tayo ng maganda pang explanation. Oh, di ba? Yes, So, hanapin natin. okay. Meron siyang video. Oo. Maganda siguro yung video na yun natin. Panoorin din. Yes. Ito po, may isa pa pong nag-raise ng hand, si Mentor Sige, ma'am. Christy Rocchios for the question and answer natin. Sige po, Mentor Yes Christy. po. Yes, thank you very much, Mentor Hi, Shindy. Miss. Hello, Doc. Magtatanong Yes, ma'am. lang po ako, amazing morning po, about sa sister ko po. Kasi yung sister ko is, ano po siya, ovarian cancer stage 4 progressive. Mm. So, nung Mm-mm. nakatapos na po siya ng 6 cycle, then yung last po Oo. niya, chemo niya, bumagsak po yung katawan niya to the point na yung yung electrolytes sa katawan niya is talagang bumagsak din po. Tapos nung September 10, na po siya, nag-seizure po siya. So, syempre, of Oh. course, ako po, nabahala po ako. Actually, after nung nalaman pong nag-seizure siya, umiyak na po talaga ako ng umiyak. Oo. Kasi sabi ko, ano na lang yung mangyayari. And then, nung nandun po ako sa hospital, kasi almost 2 weeks ako din naman nagbabantay sa kanya kasi gusto ko siyang mapainom ng barley. Tapos po, kasi alam naman natin, ayaw talaga ng mga doctors, ayaw din ng mga kapatid ko kasi nurse po sila, Yeah. ayaw talaga nila. So sabi kong ganon, nung habang nagbabantay ako sa sister ko, actually po, Doc, nung nag-seizure po siya, hindi na po siya makapagsalita. Hindi na rin niya madilat yung mga mata niya. Tapos, kumbaga, alam ko, naririnig niya ako. Tapos nakakausap niya ako. Pansin ko lang po, sa dinami-dami ng doctors na pumapasok doon sa kada mayat maya pasok doon sa room niya. Tapos, kahit na ano pong ilagay o i-inject doon sa kapatid ko na kung ano-ano mga pataasin yung potassium, paanohin ng ganito, ganyan. Tapos napansin ko, yung tiyan niya, actually po, nanigas na po yung tiyan niya. Sabi ko na sa kapatid ko, why not? Bakit hindi natin itry yung barley? Sabi ko, total naman inaantay na natin, pero bakit hindi nyo ipainom? Sabi kong ganon. Tapos pumayag na yung sister ko. So actually po, 5 po yung nakakabit sa kanya. May oxygen na siya, may NGT, meron na siyang colostomy, may catheter na siya, may JP pa siya. So sabi ko, bakit hindi natin idaan doon sa kahit sa i-NGT na lang, tapos tunawin. Tapos ang ginawa ko po, Doc, siguro mga ilang araw, napansin ko po, nung habang every 2, 6, 10 ang inom niya. Ganon. So inilalagay ko po yung barley doon sa sa NGT niya, sa milk niya. Tapos once kada nagpapa-intake ng milk, tapos nilalagyan ko rin ng Immunergy. Alam niyo po mga mentors, Doc, napansin ko po talaga lumambot po yung tiyan niya. Kaya sabi ko sa mga doktor, sabi ko, Doc, sabi kong ganon. Pag kinakausap nila ako, sabi ko, Doc, pinapainom ko po yung kapatid ko ng barley, dinadaan ko po sa NGT. Total food lang naman yan, sabi kong ganon sa kanila. So kahit kahit late na, as in late na talaga yun, kasi umakyat na sa brain po eh. So hindi rin masagot ng doktor, bakit nag-seizure yung kapatid ko? 'Di ba? Hindi rin nila masagot, bakit hindi nagsasalita, hindi nakakausap. So sabi ko, yung parang ganun. So, syempre ako, bother na rin. So, hindi naman din siya makapag-CT scan sa brain dahil hinihingal na nga siya dahil sobra na siyang hirap. Kaya ang tanong ko lang, Doc, bakit nangyari sa point na nag-seizure siya at the same time, bakit di na siya nakasalita? Ito ba ay umakyat na po yung cancer doon sa kanyang brain? Kaya po Malamang nagkaganon? Opo, malamang po, ma'am. Pwede pong nag-metastasize na sa brain yung cancer dun sa areas na nagko-control ng speech dito. And also, yun pong, hindi po ba siya tumataas yung BP, hindi po siya nagsusuka, walang signs na tumataas yung pressure sa utak niya.
Basta hindi lang po siya talaga nagsalita na and hindi na po siya nagsasalita na and hindi na po dumidilat. Yung seizure po niya pwede pong galing doon. Tas sabi niyo meron din pong mga electrolyte imbalances. So minsan pag sobrang mababa yung sodium or sobrang mataas yung sodium, pwede ring mag-cause ng seizures po yun. Yung pong sabi niyo na lumalaki yung tiyan niya, malamang po meron na pong doon, collection ng fluids kasi doon sa tiyan. Pag ganun Yes po, Doc. po, kasama kasi yung mga electrolytes minsan na instead na nasa loob sila ng ugat, lumalabas sila, kasama sila doon sa tubig na naiipon kung saan naipon yung tubig. Like halimbawa sa tiyan, dahil doon sa cancer niya, naglo-lose siya ng electrolytes doon sa ascites niya, no? So yung tanong niyo po na tungkol sa seizure, sa condition ng niyo, although hindi ko naman siya nakita, yun po yung mga possibilities. Pwede pong dahil baka sa brain na talaga siya nag-metastasize or dahil sa electrolyte imbalance po. Pwede pong ganon. Kung wala pong mga symptoms pa ng infection, pero malamang dun po siya. Yung sabi niyo naman po na nakatulong yung barley, I think related siya sa topic natin na nakakaano kasi siya ng inflammation talaga. When the gut is healthy, it helps dun sa mga inflammatory symptoms natin like bloating, mga ganyan, mga maga-maga. So nakakatulong talaga siya. So I think that's another factor siguro na kaya lumambot ka mo yung tiyan. Pwedeng yung edematous fluids niya sa loob nakatulong kahit papaano yung barley mag-expel. Yes po, Doc. Thank you Kasi very much. fiber po siya. Opo. Actually Pero po, Doc. syempre, Opo. ano po pa din, may doctor po siyang nakahawak. So sila po talaga yung pinakamagandang tanungin and sila po yung expert sa case niya. Opo. Ano ko lang po ito, opinion ko as Yes, thank somebody you very much, Doc. Oo. Actually Sige po, po, thank Doc. you, ma'am. Opo. Actually po, Doc, at saka mga mentors, ever since po talaga, pinapainom ko po siya ng barley. Actually po, yung laki ng tiyan niya, lumiit po talaga. Tapos ang problema po, ang naging problema mga mentors, yung kapatid ko kasi naniwala sa online, meron siyang ininom na, alam nyo yung sibukaw ba yun? Yung sibukaw na sinasabi nila na pag nakahoy, na pag inanom mo yan, nilaga mo, nagiging red. Sabi ko sa kanya, gumaling ka na nga, bakit uminom ka pa niya, naniwala ka pa sa online? Okay na yung barley sa'yo, sabi ko, Doc. Kaya sabi kong gano'n lang, yes, mga mentors, make it a point na pag papainumin niyo yung mga pasyente niyo o yung mga kapatid niyo or whatsoever, talagang dapat barley lang talaga. Wag na kung ano-ano pang mga iniinom na mga ibang herbal. Kasi minsan nagiging worst pa at bumabalik yung yung imbis sa umokay na, bumabalik. Kaya doon po, Doc, kumbaga, bumalik talaga kasi nga uminom siya ng ganong nabili niya sa online. Kaya sabi kong ganon sa kanya, tapos syempre another na naman na chemo. So kaya talagang bumagsak, tapos of course kinuha na siya ni Lord. Syempre nakakalungkot. Kaya sabi ko siguro yun na talaga yung time niya. Kaya lang syempre malungkot din ako kasi ako yung agent of hope tapos yung kapatid ko hindi ko na yung parang ganon. Sa bagay, hindi naman kasi ako lang yung nagde-decide. Parang ganon, para sa Pero, kaya mga mentors, yung mga clients, yung mga nyo, make it a point na talagang barley talaga ang the best talaga sa lahat. Kaya purihin ang Panginoon. Thank you po, Doc Oton, and thank you, Mentor Shin. Be back to you. So yan, thank you very much, Mentor. When it comes to Mentor Shin, may lang ako doon. Yes po. When it comes to food supplements po kasi talaga, remember lang po natin, in moderation naman lahat ng bagay, no? And we need to recognize talaga din na especially kung may mga dati ng sakit, like yan, cancer patient or
mga diabetics or mga matatanda na, yung kidneys and liver, they are not functioning that well. So, as much as possible, in moderation talaga siya, no? So, yun lang po. Thank you. Pagdating sa supplements. Alright, thank you very much, Doc Michelle. Actually, madami pa pong nag-throw ng question. May nag-PM sa akin po dito and may nag-raise hand din po. But sad to say, we are now over time. So yan po. I-honor ko na lang po itong last na nag-PM na anonymous. Ito na lang po, i-wrap up mo na lang po. Ano daw po yung nakakatawa. Pero in fairness naman, related po Ano to sa yun? topic natin. So, wait lang po, balikan ko po yung question. Binabasa ko po dito, wait lang po. Anong tip sa mga antukin? Stress kasi sila? Paano? Sign ba yun na down sila? Hindi na sila motivated? Yun daw po. Example, humahataw sa business, antok na sila. Parang hindi sila ganado. Hindi na kaya daw ng kape po, Dok. Paano naman yun? Una muna, kasi ang talagang kailangan nating number of hours a day as adults is around 7 to 8 hours per day. Yun yung una nating tanongin. Are we getting 7 to 8 hours per day na sleep? And then, if we are, then how is the quality of the sleep? So malalaman mo naman yan kung yun nga, palaging antukin sa umaga, no? Assuming na wala siyang ibang sakit ha, hindi mataas yung blood sugar, hindi siya hypothyroid, assuming na wala siyang ganon, kasi yun yung mga hypothyroidism can cause sleepiness. Yan. And then pag daytime, natutulog ba? Kasi pag natutulog ng more than 30 minutes sa tanghali, inagaw na niya yung rest niya sa gabi. So malamang mababaw na lang yung tulog niya sa gabi. Yan. Meron ba siyang kailangan tanggalin sa diet niya? Like too much coffee, no? Or too much sugar, na baka kaya hyper. Or meron ba siyang kailangan gawin? Meron tayong tinatawag na sleep hygiene. Tuturo ko na lang. Yung sleep hygiene po ganito, makaka-improve po sa quality of sleep natin. Deep breathing exercises every morning and bago matulog. Yan po. And then, pwede rin magdagdag ng exercise, 30 minutes or more every day. Mas maganda sa umaga. Makakatulong din po yan sa sleep natin, sa quality of sleep. And then, pwede rin po yung maligo ng maligamgam na tubig sa gabi. Yan. Isa po yan. Kasi may part po ng brain natin dito na pag nainitan siya, mas nai-induce yung sleep, no? Yung melatonin. So, what else? Baka naman po yung paligid natin maingay, meron tayong kailangan tanggalin na ingay or disturbance. Or pwede ring nagte-text tayo or nanonood until matulog tayo. Better po kasi we set an hour before sleep na wala na po tayong gadgets. No? Kung gusto mo matulog ng alas 9, alas 8, wala ka na dapat gadgets. Yan. Tapos meron din po yung conditioning na tinatawag. Pwedeng halimbawa, gusto mo matulog ng alas 9, tapos previously, hindi ka talaga makatulog hanggang madaling araw. Pero kung gusto mo matulog talaga ng alas 9, humiga ka na. Condition mo na yung lugar, yung kwarto, tsaka yung sarili mo na matulog. Kahit hindi ka pa inantok, humiga ka dyan kung plano mo matulog ng 9. Yun po. I hope nakatulong. Mas maganda sana kung... May follow-up question po, Doc. Kung example, parang wala kang pangbayad sa bills, minsan nakaka-connect yun ng na parang naantok ka na, parang hindi ka motivated. May part... Yes. Oo. Actually, kasi nga, syempre pag nakakaano talaga siya nung mga neurotransmitters natin. Di ba pinag-usapan natin yung neurotransmitters natin, yung mga GABA, yung mga 5-HT, yan. Yung happy hormone natin, di ba, is yung serotonin. So, pag mababa yan, it's either depressed ka. Pag sobrang taas naman
norepinephrine mo or adrenaline mo, pwede rin siyang makakos ng anxiety symptoms mo. So, all of these things, naaapektuhan siya. Naalala niyo yung risk factors? Naalala niyo yung slide sa risk factors? Naapektuhan kasi lahat yan, yung level ng neurotransmitters sa katawan na nagdadrive ng anxiety, which is usually what happens when we have bills to pay na hindi nababayaran. Isip ka ng isip, ganyan. Tumataas yung anxiety mo. Risk factor po kasi yan. Baka po medyo late po tayo pumasok. Kasama po kasi yan sa risk factor for mental illnesses, or wag na lang mental illnesses, but even sa pag-feel mo ng mga normal na emotions like balisa, dahil sa mga bagay na walang kasiguraduhan at sitwasyon na patuloy na hindi nagbabago, yan. Normal stress responses po natin ito. And pag makikita mo po, yung mga sitwasyon na kagaya niyan, stressful life situations such as financial problems, they really can cause some of our neurotransmitters to increase. Yan. Yung sa adrenaline mo, fight or flight neurotransmitter. Yan. Pag meron kang iniisip na bumibilis yung tibok ng puso mo, kinakabahan ka, hala, magbabayad na ako, ang laki-laki na ang laki-laki na ng madadagdag dun sa interest, ganyan, no? So, kinakabahan ka ngayon, or kukunin na yung sasakyan, mga ganyan ba? So, neurotransmitters, lahat yung anak, sorry po, can you tell him to not call me? Kasi, gasuludi. Sorry po. Oh? Oo. So, sorry po. Hello? Yes. Hello? we're still here Yun, po. napuputol po kasi may tumatawag yung asawa ko. Ginabi na kasi kami. So anyways, yun po, yung sabi ni Ma'am kanina, sabi mo Miss Shin na kung may mga ganon, kasama kasi talaga, nagre-react kasi tayo sa ganon. Normal po yun eh. Di ba sabi natin kanina, binigyan po tayo ni Lord ng capacity to feel things. And nakita po natin na normal po yun sa atin na magpanik, matakot, malito, madistress. Normal po yun. Bigay po yan ni God na capacity din sa atin. We are able to feel emotions. Nga lang po, nakaka-affect talaga din siya sa ating buhay in general. Like ganyan, hindi ka makatulog kasi may iniisip kang bills to pay. Normal po yan in a sense na yan din yung magpupush sa'yo na magpursige para mag-earn ka, para kumbaga mag-pray ka sa Panginoon, natulungan ka niya, or maybe makita mo kung ano pa yung mga hindi mo na magbawas ka ng gastos mo, ganyan yung distress na yon, emotional distress, it's actually helpful in a way, no? Nga lang may mga times na kagaya niyan, you lose sleep, sometimes yung abnormal response na is sobrang hindi ka na nakaka-function. Doon na yung sinasabi natin, pwedeng mental disorder, or nasa ano nga ba yun kanina, yung word na yun? Bagong-bago yun sa akin kasi when I was reading it. Neuroticism, yan. So, pwedeng neuroticism yung medyo mas extreme kesa sa normal, but hindi pa din under ng mental disorder yung reaction mo sa isang bagay, no? But in general, emotions are given to us to be able to respond to things, to tell us what's important to us din, yun. Siguro ma'am, ang important lang po, hindi siya tatagal ng 2 linggo, tapos nakakakain pa rin kayo ng maayos, and then, nakakakain pa din kayo ng maayos, tapos you're still able to take care of yourself, yun, kumakain,
nakakaligo ka and all, mga ganun po, yung mga basic functions, and then yung mga relationship nyo sa ibang tao, maayos pa din. Kasi kung yung tulog lang naman and ilang, like 2 days, 3 days pa lang, okay pa po yan. Kumbaga, pwede pa po nyo yan i-process sa kaibigan nyo. Yan. Yes, Tapos, okay. yan po yung importance ng social connectedness din, na pwede nyo kausap niyo asawa nyo or kaibigan nyo, mag-pray kayo kay God, ganyan po. Kasi normal stress reaction po yung ganyan, na pag may bills to pay, hindi makatulog. Sige, Yan po. thank you po, Doc Michelle. Thank you very much. There you have it, ladies Nag-rumble. and gentlemen. Thank you so much. Guys, sorry talaga mga mentors. Nakita ko po nag-raise hand po si Mentor Edita, tapos nag-raise hand din po si Mentor Miami Serrano. I know na very, very important yung mga gusto nyong i-ask, pero sarado na po yung online consulta natin, Charis, no? Ayan po mga mentors. Hindi, joke lang po. So, Okay ayan lang. po. So, anyway, mga mentors, so I know that it's getting late already, but I know that you want to address it. So, please connect to Doc Michelle sa kanyang Facebook po, kasi she's also online. So, yan, pwede po kayo makakonect sa kanya po if ever na you want, para mas personal, mas deeper connection, at saka more questions, you can address it to her, okay? So we are so grateful, Doc Michelle, na you are part of our community. Sobrang talagang laking tulong mo sa Lions Worldwide. At saka hindi lang po yan, na-appreciate ko din po yung team. Etong Lions Worldwide pala is a solid support system for us. So grabe, thank you Lions Worldwide. Can you please unmute? Thank you so much. Lions Worldwide. So grabe yung support system na tinutulong din sa atin ng po natin. Thank you so much. Thank you so much. Okay, at sino naman dito sa inyo yung sobrang na-appreciate nyo si Doc Michelle? O, say thank you, Doc Michelle. Thank you, Doc. Thank you, Doc Ito na Michelle. ang tanong ng sambayan ng Pilipino. Ready ba kayo? Magre-request ba tayo ng part 2? Yes. 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 Yes, part 2, please. Part 2, please. Part 2, please. Part 2, please. Opo. Ayan. So anyway Sige po, po. ito po may konting may konting sharing lang, may i-share screen lang po kami. So in behalf of Lions Worldwide, we would like to share this certificate of appreciation po sa iyo, Dr. Michelle Gay Oton. So thank you so much for your time. So wait lang po, natabunan. Thank you very much for your time to share your wisdom, knowledge, and experience to our team, and being our speaker this October 11, 2024 via Zoom on our health forum. Thank you so much. We truly appreciate you. So, Mentor Michelle, signed by Mentor Michelle F. Santos, the founder of Lions Worldwide. Truly grateful po talaga sa inyo, Doc. Thank you. So, anyway, mentors, so yan po. Again, mag-unmute po kayo and say thank you, Doc Michelle, kasi ito may certificate of appreciation. So yan mga mentors, thank you. Thank you, Doc. So, ulitin po. Doc Michelle. Thank you sa ulitin. Kami po kami natutunan. Maganda yung mo, Doc Michelle. So announcement Thank po, we are looking forward na pinag-uusapan namin ngayon, baka mag-line up po kami ng certain topics, certain conditions, certain topics para makatulong po sa team natin. Gusto niyo ba yon? Kasi yun ang gano'n. Ibig sabihin, diabetes, hypertension, may ganun talaga. Gusto niyo ba ng gano'n, mga mentors? Oy, grabe naman. So, yan po mga mentors. So, anyway, mga mens, that's it for tonight. So, let us close it with a prayer. So, pag-pray na rin po natin si Doc Michelle. And then, mga mentors, picture po tayo, kaya huwag ka munang aalis. Sige po, mga mentors, let us put ourselves in the presence of the Lord, mga mens. Yan, mga mentors. So, sige po, let us pray po. May I request our Mother Lion, our Twin Lioness, na ipag-pray po si Doc Michelle. It's an on the spot, but I know sobrang grateful niya po, and alam ko hindi ko talaga pwedeng i-miss na hindi ko tawagin yung ating Twin Lioness, no? Na siya po yung mag-pray sa ating guest for tonight. So,
Mentor Mitch, are you there, man? Hello, amazing morning. Amazing morning din po kay mentor din po kasi member din po natin si Doc Michelle. Ayan po, no. So, andito po ba si Doc? Yes po. Yes po, andito pa ako. Ayun, ayan. Thank you so Hi, much. Michelle. Thank you so Hello much po, din. Doc Michelle. Thank you so much po. Hi. Ayan, pareho po tayo. Kaya Yes kapiling po. ko kanina, doktor din ako, Doc Michelle. Di ba? Pwede. Sige po. Ay, thank you so much, Doc. Ayan, we really Yes appreciate po. you po, your service. And nakakatuwa kasi sobrang siksik po talaga nung training ngayon. Actually, hindi lang siya awareness may ano din po may spiritual. Kaya very helpful po ito. Ayan, thank you so much, Doc. And sige po, allow us to give you po prayer po para as token of our appreciation. Sige po. Hallelujah, Lord. Heavenly Father, God, we praise you and glorify you, Lord. And we acknowledge you, Lord God, sa oras na to, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Lord, sa natapos po, Panginoon, na virtual meeting namin, ang health forum with our Michelle, Panginoon. Salamat po, Lord, dahil binigyan niyo po kami, Lord, ng isang doktor na kung saan, Panginoon, nagbigay sa amin, Lord God, ng information about our health, our mental being, Panginoon, na Lord, na kailangan talaga namin malaman, Panginoon. Salamat din po, Lord God, dahil ginamit niyo po siya upang kami po, Panginoon, ay well-informed, Panginoon, lalo na po sa aming araw-araw na aspeto, Lord God. Lagi namin ginagamit ang aming isip, Panginoon. Lord, salamat sa mga salita mo, Lord God, na binigay niyo rin po, Panginoon, through her, na kung saan, Lord God, magiging reminder po namin, Lord God, na hindi po kami kainin ng stress, ng anxiety, Panginoon, and even yung lifestyle po namin, yung kinakain po namin, and even, Lord, yung pag-inom po namin ng aming produkto, Panginoon, na kung saan ikaw din po ang nagbigay, Lord, ang amazing barley, Lord. Salamat, Lord God, sa oras na to, Panginoon. Pagpalain niyo po, Lord, even ang pamilya po ni Doc Michelle. We speak blessing, we speak good health, Panginoon, sa buong pamilya niya. We speak, Lord God, anointing pa, Panginoon, sa kanya. Lord, na lahat ng lalabas sa bibig niya, Panginoon, ay manggagaling sa'yo, Lord. Lahat ng kakausapin niya, Panginoon, ay mabibless sa buhay niya, Lord God. Po siyang matutulungan, Lord. Hindi lang po, Panginoon, sa kanilang hospital. Ganun din po, Lord, sa community na meron kami, Lord. Lord, she is indeed a blessing to us, Lord God, with Lions Worldwide family. Thank you, Lord, for our community. We also speak blessing, Lord God, good health sa buong mentors na nandito ngayon. Thank you, Lord. Thank you, Lord, na may community kami. Thank you, Lord God, sa family ng Lions Worldwide. Salamat po, Lord God. Salamat sa binuo mong pamilya, Lord God. Hindi man by blood, but Lord, we know na kami po ay pamilya sa pamamagitan ng inyong Spirito, Panginoon. Salamat, Lord. Thank you, Lord God. We speak blessing, anointing, Lord God, and spirit of unity. I declare it by faith, Panginoon. No plans of the enemy shall ever prosper in this community. Thank you, Lord. In this we ask and pray in Jesus' name. In Jesus' name, everybody say Amen. Amen. Thank you, Doc Amen. Michelle. Thank Thank you you po. po. God bless you. Thank you po, Doc Michelle. Doc Michelle, Thank you, Doc. kasi I think she's really busy now. Thank So, you. kailangan na natin mag-picture. Okay lang po, Doc Michelle. Ikaw po muna, solo po, picture. Yan, picture lang Wait po lang kami po. sa'yo. Okay po. Okay po. Alright, sige po. Saglit Okay, lang po. sino po yung magpipicture? Hand sign po. Mentor Raymore, okay lang? Paano po? Wait lang po Sige, men. Sige, men. Kasi Sige. si Doc Michelle po muna solo. Wow. Solo, okay. 1, 2, 3. Okay? Thank you. Sorry. Okay, now. Okay na? po. Okay po. Again? Roar. Roar naman po, roar. 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 Yan. Ano ba yung roar? Ganon. Yan. 3, 2, 1. Okay na. Alright, so tayo naman po lahat. Lahat. Mentor. On-cam po Thank you, kayo Mentor lahat. Michelle. God bless On-cam po. po kayo lahat, mentors. And sabayan na po natin, everybody, on-cam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And please stand by po sa announcement kasi kailangan lang po umalis ni Doc Michelle. Kaya Okay, hand sign mga mentors. God bless To God be all the po. glories. muna Hand magpa-chat. sign po. 3, 2, 1. Kasama ba ako? Yes po. Yan. Next page. Yan, hanggang page 5 po tayo. So, ayan. Thank you. Hindi ako yung po. Hindi ako yung doktor. Okay na po. Balik. Next page. Fourth. Alright, kapit lang kaibigan.
Okay na. Sweet. Ang dami kasi natin. Ayan, okay na po, Mens. Okay, Roar God naman. bless. Una na ako. Thank you so much, Doc Michelle. Okay, Una na Roar ako, Sina. mentors. Roar. Yeah! Roar, everyone. First page. Yeah! Mr. Raymar, come on. Okay, second page na po ba tayo? Okay, now on our second page. Sige po, Doc Michelle. Thank you po. Third, fourth, and fifth. Okay, done. Thank you po, everyone. And thank you po kay Doc Michelle. Ayan. So, grabe.